wish ko lang. Sa Barangay Mabuhay, Carmona, Cavite namin nakilala ang babaeng tumulong sa nagsusumamong matanda. Siya si Nanay Flory Santos. Isang butihing may bahay, ina sa 4 na anak na may kanya-kanyang pamilya na rin ngayon. Sinariwa ni Nanay Flory kung bakit sila nasa plaza nung araw na makita si Lola Maria. Best friend ko, tsaka kumari ko yun. Last night lilibing niya. Kaya doon lang kami na mahinga muna hanggang iniintay namin makalabas. At makikipaglibing nga kami doon sa may santuario. Kahit daw may mahalaga silang lakad ng mag-anak, may mga pagkakataon daw na malilihis ang plano. Yung babae, sabi ko, bakit ganun siya? Yun lang naman nasabi ko. Pero miya nakikita ko, parang balais siya. Hindi siya mapakali. Parang nagsasalita siya ng hindi ko maintindihan. Pero hindi ko pa rin siya nilapitan. Binabantayan lang namin yung mag-anak. Sabi nga ng mga anak ko, Mama, kawawa naman yung babae. Oo nga. Inobserbahan namin siya. At ganun. Sabi niya, lapitan kaya natin. Sabi namin, sige, lapitan natin. Mukhang nawawala siya kasi tapos yung itsura niya. Although maayos siyang tignan, pero makikita mo yung itsura niya na na parang maiiyak-iyak siya, na patingin-tingin siya. So, yung mother ko, since na may dala akong bata, kaming dalawa ng kapatid ko, actually sa mother ko siya lumuhod. Pagkita ko, lumuluhod siya. Siyempre, ko, sabi ko, ba't kaya lumuluhod si Lola? Sabi kong gano'n, hindi lapit agad ako doon. Ayun pala, sabi ng mother ko, na gusto niyang magpasama, magpahatid para makabalik. Ngayon, di bothered na kami. Parang nagkakagulo na kami magkakapatid na si Lola nawawala. Tanging habag ang nanguna sa kanila kung kaya't hindi na nila pinag-isipan ng masama ang matanda. Kasi sa family namin, unang-una, sa father ko, maliit pa lang kami, tsaka sa mother ko, mahilig talagang mag-extend ng tulong. Parang pinamulat sa amin na kahit anong konting bagay, isusubo mo na lang. Bakit hindi lalot-lalot pagkain? Pinalaki kasi kami na hindi mo pwedeng ipagdamot pagkain lang yan. Kahit ang laman ng wallet mong konti, kung kaya mo na maibigay at alam mo naman na kahit iyan lang, pwede ka pang kumita. Pero itong tao na to, hindi mo masasabi kung magkakaroon ba siya ng pagkain ng time na to, may hahatid ba siya. Yun yung nasa isip namin. Saan ka ba galing? Sabi niya, hindi niya alam. Saan ka galing? Basta may po siyang, parang album. Malabo mata ko kaya tinignan ko yung salamin ko. Sabi ko, saan kaya ito nanggaling? Pero may sinasabi siya, sisimba siya sa Baklaran. Kaya siya lumabas at bibili raw siya ng mani. Gusto raw niyang kumain ng mani. Tapos sabi ko, wala naman sa picture mo. Wala ka sa picture. Tapos tinuro niya yung lalaki siya daw. Sabi ko, hindi, babae kayo. Baka ito isa, yung babae nga raw. Yun, tapos nga sabi ko, gusto mo? Ihatid ka namin kung ito, nakita mo nga yung tahanan ni Maria. Dahil daw sa photo album na dala-dala ng matanda, nabatid nila kung saan siya dapat dalhin. Pero hindi raw sila handa sa mga biglaang pangyayari na gaya nito. May gasolina pa ba tayo? sabi niya sa akin, Mama, wala. Sige, ihatid mo na lang. Tingnan mo muna, Mama, nagbi-blink na yung yung gas. Sige, balik na lang. Kaya lumagpas uli kami doon sa libingan. Nagpagasolina uli kami. Dumaan na naman kami doon sa may plaza. Wala na yung binibendisyon na ng pare. Bumalik kami, habol kami doon sa patay. Sakto lang daw kasi sa pupuntahan nila ang nakakargang gasolina sa sasakyan. Medyo nagtitipid daw ang mag-anak ngayon dahil kasalukuyang may iniindang sakit ang mister ni Nanay Flory.
Mas malaki ang ginagastos namin sa asawa kong may sakit eh. Kidney failure yan, end stage na. Hindi siya pwedeng ma-delay sa dialysis eh. Hinihingan nga kami ng 3 times, hindi namin magawa ngayon. 4 na session sa ikalawang linggo na yon, 2 linggo, tinitupi ko na yon. Kung may matirang konti, yun na lang allowance namin. Dinadialysis na habang kahit anong kainin mo. Pagkatapos nun, hindi ka na pwedeng kumain ng sobra, tsaka ang tubig mo kailangan nasa takal na. Isang pagsubok para sa lahat ang karamdaman ng haligi ng tahanan. May kamahalan daw kasi ang mga gamot at dialysis session ni Tatay Vicente. Sa isang inuman, kailangan ganito lang. Ang tubig na mainom niya, 30 ml, lalo na't kumain siya ng prutas, gulay. Kasi usually, 4 times na 125 ml. Kaya tulong-tulong ang buong mag-anak upang makaambag sa gastusin ng pamilya. Ang panganay ay isang OFW. Si Cheche naman at asawa ay supplier ng mga sinulid, graba at buhangin. Ang ikatlo na may security guard ang asawa sa isang mall, habang ang bunsong si Bill ay mayroong maliit na computer shop. Dito namin nakita kung gaano katatag ang kanilang pamilya dahil na rin sa ipinapakitang suporta sa isa't isa. Ayon din kay Nanay Flory, maswerte pa rin sila at buo ang kanilang pamilya. Di raw gaya ng iba na may suliranin na nga wala pang matakbuhang kaanak at kadugo. Ito rin marahil ang nag-udyok sa kanya para paglaanan ng pansin ang nakitang lola sa plaza. Naawa ako eh. Tsaka matanda na siya. Kasi may nanay din naman ako, hindi ko nakikita eh. Nasa Palawan siya, siguro around 83 na eh. Parang naaano kong iwanan siya. Sabi ko kung ito'y wala naman talaga, parang wala siya sa sarili eh. Pag iniwan mo, kawawa naman, baka mamaya yan, nag-uulan, maulanan siya doon. Sabi ko, baka sakali tayo, mamaya tumanda rin ako, magkaganon ako. Walang tumulong sa akin. Kahit naman bata, kahit matanda, pagka talagang kailangan tulong kami. Kasi daan din naman kami sa hirap at saka kaysa mo, konsensya mo rin yun eh. Kaya ng mga oras na yon ay mas pinili ang dikta ng kanyang puso. Very proud. Kasi hindi mapapamana din namin yan sa mga anak namin eh. Since na meron na rin kami kanyang family, mapapamana namin yung makikita nila kung paano yung health ng father ko, ng parents ko. Ganun din ang mapapamulat namin sa kanila. Proud na proud ako doon sa mga ginawa niya. Hindi ako tumututol sa mga ganong bagay. At tawag dito, nasisiyahan ang kalooban ko. Kahit na ganito kami, nakakatulong siya. Kasi ang panuntunan ko sa buhay, bisperas ng hirap, ginhawa. At never akong magalit. Masakit sa dibdib. Hirap dalhin sa dibdib yung galit. Ganun lang, nagiging ko, positive sa buhay ko kasi napagdaanan ko ng lahat eh. Wish ko